Network Entertainment. Tiningnan namin yung quantum version ng free fall kung at the same rate pa rin ba mahuhulog if i-consider mo na yung mga quantum particles. So, for some reason, hindi siya gumagana. May konting quantum violation. So, yung hindi naman expectation, pero yung hope sana ay gumagana pa rin dapat sana yung weak equivalence principle kasi foundation siya ng general relativity. Pero dito, pag in-apply mo siya sa quantum mechanics, may konting violation. So ngayon, yung tanong, baka may kulang sa formulation sa buong theory ng quantum mechanics kaya hindi mapag-merge yung general relativity at quantum mechanics. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So ngayon, kakaibang setup natin. Ito yung very first natin na studio recording. At maraming salamat of course sa Dapad Network Entertainment. So ngayon, ang guest natin, I think hindi ko na siya kailangang ipakilala. Siguro napapansin nyo, magkamukha kami. At second time niya na rin dito sa podcast. At siya meron ding podcast na para sa mga mahilig sa physics. So ang podcast nila ay ang Liknayan Podcast. So ayun, ang pag-usapan naman natin for this episode, isa naman sa naging previous publication ni Philip. Ito ang, kung titingnan niyo yung Google Scholar profile niya, ito yung most cited niya na paper.
So ang title nito ay Quantum Freefall Motion and Quantum Violation of the Weak Equivalence Principle. Pero the usual, bago natin yun pag-usapan, may ano muna tayo, may i-discuss muna tayo na ibang bagay. At siguro magre-respond lang tayo doon sa ibang Facebook comments. Kasi nung ginawan ko nung Reels yung explanation ni Philip tungkol sa sa quantum physics, may ilang parang mga violent reactions doon eh. Yung isa, ang sabi ng isang nag-comment sa Facebook, huwag muna natin problemahin yung quantum physics na yan. Problemahin natin paano natin mapakain ang mga Pilipino. So siguro tanong ko muna to kay Philip, may ba? May daily significance ba yung pag-aaral ng quantum physics? Anong application nito sa daily natin na buhay? Well, madami, syempre. Pag inisip mo, pag sinabi mo kasi na quantum physics, 'di ba, yung immediate siguro agad na maiisip ng mga tao, saan ba ginagamit 'yan? Kasi 'di ba, parang hindi naman masyado tinuturo 'yan. Pero madami kasing everyday na applications yung quantum physics. Kaya nga isa siya sa mga pillars ng modern physics, 'di ba? So, isa sa yung favorite example ko at yung pinakamadaling example siguro na feeling ko mas madali ma-appreciate, ang sunlight ay manifestation ng isang quantum mechanics na process. So, yung nangyayari sa sunlight, so 'di ba nandun ka sa sun. So, yung sun katulad ng mga ibang stars, mostly made up of hydrogen. Pero may mga mas mabibigat na elements sa loob ng sun at nagpo-form yung mga mas mabibigat na elements na yan dahil nag-merge yung mga hydrogen atom. So ngayon 'di ba yung hydrogen atom, meron kang nucleus. Sa nucleus mo may proton ka at neutron, tapos meron kang isang electron. So 'di ba yung protons, kung same yung charge, nagre-repel, kung opposite, nag-attract. Ngayon, para makabuo ka ng heavier elements sa loob ng sun, kailangan maglapit yung dalawang hydrogen atoms na yan, di ba? Pero dahil may Coulomb force na nagiging infinite pag lumapit sila ng lumapit. So para mag-merge yung dalawang, for example, hydrogen atom, kailangan niyang quantum tunneling. So magka-quantum tunneling yan, magre-release yan ng energy, yun yung na-observe natin na sunlight. Di ba? So, ayan. So kung gusto nyong masasagutan yung wag na problemahin yung quantum physics, sagutin na lang yung yung paano pakainin yung mga Pilipino. Ayan, sunlight. 'Di ba? Paano ba tumutubo yung mga halaman? Ng food chain mo, 'di ba? Sunlight. Yeah. Tapos everyday pa yung mga computer natin, yung mga transistors diyan. Yung mga semiconductors, yung nagpapagana diyan ay quantum mechanics dahil yung mga electrons nag-occupy sila ng quantized na energy levels. At na-enable niyan yung mga kung ano man yung gusto nating gawin sa mga electronics na yan dahil na kokontrol mo yung na-occupy na energy levels ng mga electron. So ayun siya. Yung sinagot ko doon yung kumain siya ng isaw eh. may sense ba yun? sa mga naka-follow lang sa Spotify or YouTube, tingnan niyo yung Facebook page. Kasi this year sinimulan ko yung i-feature yung mga nakakatawa na mga comments. So yung sinagot ko dito sa commenter, kumain siya ng isaw dahil yung black body radiation. Example nito yung uling, di ba? Tama, yung black body radiation. Kasi kaya nagsimula yung quantum mechanics para ma-explain yung black body radiation. Tapos isang example ng black body radiation ay yung baga ng uling. So may sense naman yung So may sense naman yung Hindi lang siya puro memes. At least pag nag-memes ako, may matutunan pa rin kayo na something related sa science. At pala, hindi ko nasabi kanina, baka kasi sa isang previous episode, yung solo episode ko, sinabi ko na lahat ng recordings ng podcast, virtual lahat. So ngayon lang to nangyari na nandito kami sa TPN Studio dahil nag-guest kami sa The Cool Pals at sa Intellectual Wall. So panoorin nyo rin yon. So ngayon lang kami magre-record dito sa studio. Hindi ko alam kailan kami ulit makapagbakasyon.
Pero siguro by April or June makakapag-record kami ulit ni Philip ng face-to-face kasi pupunta naman ako sa Germany doon sa lugar niya. Para kasi may conference or workshop akong pupuntahan. Yan, bihira lang din kami actually magkita ni Paul. Actually, yung pag-guest namin sa Cool Pals, pinilit ko na lang din na magbakasyon ako kahit sandali kasi nagbakasyon si Philip ng Pinas nitong Christmas at New Year. So sabi ko, di ko alam kailan siya ulit magbabakasyon ng Pinas. Uwi na ako. Para mag-record with Cool Pals and Intellectual Wall. So, yun, panoorin nyo yung episodes namin with them. At syempre follow nyo rin sila. Ayun, follow nyo rin sila. Tapos yung pangalawang comment din, kasi yung most viewed na reel doon sa Facebook page ay may in-explain si Philip tungkol sa Schrödinger equation at yung sa electron. At ang daming nagbabash doon na mali yung sinasabi niya dahil gagana lang daw yung Schrödinger equation kung ititreat mo yung electron not as a particle but as a cloud. So can you elaborate din sa amin ano ba yung Schrödinger equation at nagkalat ka ba talaga ng fake news? Sigurado akong tama yung pagkapaliwanag ko ng Schrödinger equation kasi paulit-ulit ko yan sinosolve. Yan yung buhay ko bilang physicist. Sinosolve ko yan palagi. So sigurado ako sa mga pinagsasabi ko doon. So ngayon, yung sinasabi nyong electron cloud, oo, yun yung consequence ng Schrödinger equation. Baliktad yung pagkaintindi nyo. Okay? So, hindi gumagana yung Schrödinger equation. Ano ulit yung sinabi niya? Basta baliktad eh. Hindi masosolve ng Schrödinger equation yung particle na baliktad yung pagkaintindi nyo. Consequence ng Schrödinger equation yung electron cloud. Kasi kasi kailangan yung Schrödinger equation, so para sa mga nakakaalam, ay isang partial differential equation. Tapos, sinusolve mo yung Schrödinger equation, isosolve mo dyan yung tinatawag na wave function. Ngayon, yung interpretation kasi sa wave function na yan ay isa siyang probability wave. So, pag in-apply mo siya sa hydrogen atom, yung interpretation ngayon ng wave function na yan ay cloud na yung electron. So, meron kang probability cloud kung saan mo pwedeng mahanap yung electron at a specific energy level. So, ganun siya. Wait. So, yung pagkaintindi ko sa explanation mo, yung mga nagka-comment, parang tinitreat nila na yung sinasabi mo, yung input mo dun sa equation, particle, yung electron, na Hindi. dapat cloud. Wave na talaga siya. Kasi So dapat wave siya. Pero yung interpretation nila, yung sinasabi mo, yung pinapasok mo sa equation ay particle. Oo. So, Wave na talaga kasi yun. Nagkamali ata yung interpretation nyo. Basta yun siya. Wave na yun yung sa Schrödinger equation. Kasi yun, dahil yung interpretation ng wave function ay probability wave siya. Yun yung. Kaya electron cloud yung parang consequence pag sinolve mo yung Schrödinger equation. Ay, tapos ito din, may isa na nag-comment na mali daw yung theory ng quantum mechanics. May ganong ideas ba talaga na parang pinuput forward nila na mali yung kabuuan ng quantum mechanics or gawa-gawa lang yun? Kung mali yung quantum mechanics, paano gumagana yung mga semiconductors natin? Paano gumagana yung mga current technologies natin kung mali yun? Okay. So yung foundation nung semiconductors ay quantum mechanics kasi yung electrons mo doon sa semiconductors ay nag-occupy ng tinatawag na quantized energy level. So 'di ba, yun yung pinagmulan talaga ng quantum mechanics, quantized na energy levels. Meron kang specific levels lang, multiple. So example, 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung ibig sabihin ng quantized energy levels at doon nagsimula yung quantum mechanics. Hindi pwede yung 1
yung continuous na in between ng 1 at 2, 1.1, 1.2, and so on. Ano lang, multiple siya. 1, 2, 3, ganun. And Ayun. so on. Ayun, so guys, kung gusto niyo mag-argue ng quantum mechanics, wag niyo nang subukan. Tapos grabe naman, maikli lang kasi yung video. Syempre, may mga hindi ako masasabi dyan kasi for time constraints, hindi ko syempre i-explain yung quantum mechanics, diba? Kung gusto nyo, edi mag-prepare ako ng isang lecture video. Ay, actually, kung gusto niyo, kasi dati yung ginagawa ko sa channel, before ko ginawa yung podcast, yung ginagawa ko, mga PowerPoint lectures ng mga research papers. So, kung gusto nyong, gusto nyong itry din namin yung ganong style na bibigyan natin ng oras yung guest natin na magbigay ng siguro 10-minute presentation ng research nila na katulad sa mga conference. Pwede natin yun gawin. Mag-comment lang kayo kung gusto niyo yan. Ako personally gusto ko yun itry. Parang conference presentation. So, ayun. I guess yun lang yung pag-uusapan natin dun sa mga nagka-comment. Lang. Pero, hindi ko rin kasi nalagay sa caption quantum physicist siya. So, nilagay ko lang na pumunta kayo dun sa Spotify episode niya. So, and also, siguro, madali lang siguro mag-click ng profile. Actually, para i-check nyo. madali nyo naman ako masa-search sa Google. Type nyo lang pangalan ko. Yun. So, ayun. I guess tapos na tayo dun sa pag-address sa mga previous comments. At actually, first episode din na ito na sinubukan natin i-address yung mga previous comments. Kasi wala na tayong mapag-uusapan na para origin story niya as scientist na kwento niya nung previous episode. So, check nyo na lang, episode 85. At ano pa ba? Siguro, before natin puntan yung research mo, siguro kwento mo na lang din, simula nung nag-guest ka sa podcast, ano ang pinagkakaabalahan mo na na research? Yun pa rin yung same yung research ko pa rin nun. nun. Tapos sinusulat, ginagawa ko lang yung write-up, bali mga 4 na papel. Well, at least ngayon yung isa under review na. So, hindi ko lang sasabihin kung saan, ayokong ma-jinx. Tapos private pa yun. Pero at least under review na siya. Tapos yung isa na available na rin na online, so pwede nyo rin yun ma-search, i-type nyo lang yung pangalan ko, makikita nyo yun. Preprint or preprint siya. Okay. Tapos yung dalawa, sinusulat pa rin, hindi pa rin tapos. Tapos may isa pa na may isa pang paper, so pang 5, so special siya, part naman siya ng isang special issue, so abangan nyo na lang yun. Ay, regarding pala sa mga terminologies na ito yung preprint, review, blah, blah, blah. So, essentially, ang concept nito, pag sinabi mong preprint, parang full-fledged paper na rin siya, pero hindi siya dumaan sa peer review. Parang ginawa mo na lang siyang available online para mabasa din ng mga tao. Para ma-publish kasi, kailangan niya pang dumaan sa review process. So, pag pinasa mo sa journal, may i-assign na reviewer yung editor. Yung reviewer na yon, magbibigay siya ng comments dun sa paper, tapos ibabalik sa'yo, tapos bibigyan ka ng time period na i-revise yon at sagutin yung mga comments niya. Tapos i-evaluate niya kung nasagot mo ba ng maayos yung questions niya at kung na-revise mo ba na satisfactory na yung paper. Pagka naging okay na sa reviewer, i-approve na yon, tapos hintayin nyo na lang siya na maging available dun sa journal. So yun in general yung process ng pag-publish ng paper. So ayun, so speaking of publishing ng paper, I think pag-usapan naman natin yung research focus natin for this episode. So again, yung title ay Quantum Freefall Motion and Quantum Violation of the Weak Equivalence Principle. So, the usual, can you explain yung paper na to in one sentence tungkol saan ba ito? So, siya? In one sentence, quantum version ng
experiment ni Galileo na may hinulog siyang bola doon sa Leaning Tower of Pisa. So, imbis na bola, mga quantum particle, let's say. So, ganun siya. Breakdown ko lang siguro yung terminologies. Ano yung ibig sabihin ng weak equivalence principle dun sa dulo ng title? So, yung weak equivalence principle, yun yung walang pinagkaiba yung ma-experience mo na, for example, yung paghulog. So, 'di ba, nasa isang kwarto ka tapos tayo ka diyan. Yung walang pinagkaiba yung tapos mahulog yung kwarto. So, Elevator na lang. elevator. Hindi, yung elevator kasi may nagpapabagal doon eh. Tama. So, example, pag nahulog yan, wala siyang pinagkaiba sa nag-accelerate. So, kung mahulog yan at the speed of, yung gravity na 9.8 meters per second, walang pinagkaiba yung physics na mararamdaman mo Okay. kung gumagalaw ka rin at 9.8 meters per second squared. So yung free fall na mararamdaman mo, wala siyang pinagkaiba sa kung example tumatakbo ka na nasa loob ng kotse. So ito yung sinasabi nila sa physics class na all laws of physics apply sa kahit anong reference frame. Okay. Ganun siya. Ayun. Tapos so dahil ganun, isa ding ng weak equivalence principle, same rate din dapat mahulog yung mga bagay. Yung consequence niya. So yun, speaking about that pala, 'di ba, yun nga laging tinuturo yun sa physics class simula nung high school na may mabigat ka na object tapos may magaan na object, malalaglag sila at the same time. Pag in-ignore mo yung air resistance, baka may mga mag-comment na naman dyan na ayan, pag in-ignore mo yung air resistance. Kasi diba, pag may dahon, pag may balahibo ka naman ng manok, tapos hindi naman yan sabay mahulog. Kasi may air resistance. So pag walang air resistance, ayun, sabay yan mahulog. So ano ang why the interest na i-transfer mo ang ganitong setup sa quantum system? Before pala that, kapag sinabing quantum system, anong ibig sabihin ng isang quantum system? Meron kang mga atomic systems na nagbe-behave quantum mechanically. So parang nagbe-behave na sila as waves. Ganun. Okay. So ito yung sinabi mo sa previous episode na, for example, pag sinabing electron, hindi siya yung parang bola, kundi wave siya. May duality na siya. Pwede siyang wave, pwede siyang particle, ganun. Okay. So, why the interest na emerge to? Kasi in modern physics, yung dalawang pillars ng modern physics ay quantum mechanics and general relativity. Ngayon, in a general sense, yung quantum mechanics kasi, ina-apply siya sa mga physics ng mga pinaka maliliit na bagay in a general sense. Tapos yung general relativity, ina-apply siya sa physics ng mga pinaka malalaking bagay like mga planets, galaxies, universe. Ngayon, syempre bilang theorist, gusto mong mapag-merge yung dalawang physics na yon, yung quantum at yung general relativity. So, naghahanap ka ng mga ideas kung paano mo sila i-merge, or naghahanap ka rin ng parang mga cases na bakit hindi mo siya mapag-merge. So, dito sa case namin, tiningnan namin yung quantum version ng free fall kung at the same rate pa rin ba mahuhulog if i-consider mo na yung mga quantum particles. So, for some reason, hindi siya gumagana. May konting quantum violation. So, yung hindi naman expectation, pero yung hope sana ay, 'di ba? Gumagana pa rin dapat sana yung weak equivalence principle kasi foundation siya ng general relativity.
Pero dito, pag in-apply mo siya sa quantum mechanics, may konting violation. So ngayon, yung tanong, baka may kulang sa formulation sa buong theory ng quantum mechanics kaya hindi mapag-merge yung general relativity at quantum mechanics. So ngayon, yun yung mga next step dapat. Ano ngayon yung kulang sa either theory ng quantum mechanics or sa theory ng general relativity? Bakit hindi sila mapag-merge? At kung ano yung pwedeng next steps para ma-merge mo sila. Ayun, bago pala natin i-discuss yung consequence ng ganong result, nung binasa ko kasi yung paper, parang isang mind-boggling na concept para sa akin doon ay yung statements mo about time. Kasi di ba pag may hinuhulog ka na object, oorasan mo yun, di ba? Oo. Tapos yung sinabi mo doon ay iba yung treatment ng time sa classical na physics. Iba yung oo. treatment ng time sa quantum physics. So can you share with us what is time? Ay hindi, so yung ibig sabihin kasi niyan, okay, so sa quantum mechanics muna. So sa quantum mechanics kasi may dalawang main na mathematical objects sa quantum mechanics. So una, yun yung wave function. So yun yung state ng isang system. So for example ako, pwede mong isulat as a wave function. Let's say pwede mo akong isulat. Tapos yung second na mathematical object ay tinatawag na operator. So ngayon, ano yung ginagawa ng operator na to? So for example, gusto mong malaman kung ano yung hair color ko. So isusulat mo ako as a wave function, ipapa-act mo yung operator na yon, hair color operator, ipa-act mo sa wave function ko, tapos lalabas black hair. Ganon. Okay. So ganon yung concept ng operator at wave function sa quantum mechanics. Sa classical physics naman, yung idea doon is okay, so balik muna sa quantum mechanics, so pwede mo ding i-apply na yung operator. So saan ako ngayon nakaupo? So i-apply mo yung position operator, yung tinatawag na position operator, i-apply mo siya sa wave function ko. Tapos dapat yung ilalabas niya ay nandito ako sa studio ng pod network. So ganun siya. So tapos sa classical physics, para malaman yung position ko, tingnan mo lang yung GPS, 'di ba? Tapos yung GPS magbibigay yan sa iyo ng location, yung Longitude, latitude, elevation. So mga numbers yung ibibigay niya sa iyo. Tapos yung pang-apat dapat ay kung anong oras ako nandito. So, tinitreat niya equally sa classical physics, tinitreat niya equally as parameters or numbers yung position at time. 'Di ba? So, pwede mong masabi yung location ko ngayon gamit yung apat na numbers na yun, latitude, longitude, elevation, tsaka yung time na nandito ako sa pod network. Pero sa quantum mechanics, wala kang operator para masabi kung anong time ako nandito. So, yung approach namin doon sa paper ay gumawa ng sinasabing time operator. Okay. Actually, so nasundan nyo ba yan? medyo mahirap eh. Pero siguro yan din yung question ko, paano nyo iniisip yung ganitong bagay? Kasi di ba, for example, sa physics class, pag sinabi mong magdadrop ka ng object, idodrawing mo yun di ba? Halimbawa, drawing ka doon ng building, tapos may bola, tapos may arrow kang pa-down, ganun. Kapag gusto mong i-visualize yung isang quantum system or dito sa study mo, can you walk us through paano yung ganitong setup? Gagamitin mo, ganun pa rin, idodrawing mo lang yung setup na yun. The same setup. Pero iba na yung kung gusto mo siyang i-simulate. Kung gusto mo na siyang i-simulate, Schrödinger equation na yung gagamitin mo. Pero sa, 'di ba, yung
sa classical physics, yung pwede nating i-plot yung parabola, 'di ba, na pinaplot natin sa high school na physics. Yun yung magiging trajectory ng bola. Example, if inulog mo siya or if tinapon, parabola 'yon. Pero kung gusto mo naman siya i-simulate na tapos quantum particle, let's say yung itatapon mo, Schrödinger equation na yung gagamit. Yung time dependent Schrödinger equation. Yung gagamitin mo. Wait, so ibig sabihin ba nito para siyang yung F equals ma ni Newton, yung Schrödinger equation. Oo. Parang ganun yung equivalent. Okay. Oo. Ganon siya. Actually, lahat naman kasi ng mga mechanics nagsimula yan sa F equals ma. Tapos naging mas complicated na lang siya na naging complicated. Ayun, so hopefully na-explain ko yan. Actually, medyo shallow lang din ngayong naintindihan ko dyan kasi nakukuha ko lang yung mga ganitong information pag pinapanood ko si Veritasium. Oo. Doon ko somehow naiintindihan yung quantum physics to Kasi may surface siya, level. may mga animation kasi siya na para makatulong sa pag-explain. Oo. Wala akong animation so lang. Tiwala na lang kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero ito ba, yung research mo na to, ito ba yung kumbaga first attempt na i-model mo yung free fall motion sa isang quantum system or hindi naman? Madaming mga gumawa niyan. Nakalimutan ko na yung mga ibang approaches kasi sobrang tagal na nung ginawa ko yung paper na to 2019. So ilang taon na yun, mga magsi 7 years na rin. Pero kasi, may mga experiment din na ginagawa yan. So, yung latest na experiment, I think, nangyari nung 2023, I think. Tapos, yung tawag doon ay microscope experiment. Tapos, mga French naman yung gumawa ata niyan. Tapos, ginawa siya sa space. So, may pinrepair sila na mga tinatawag na Bose-Einstein condensates ata yung mga ginamit nila. So, yun yung tawag doon. Tapos, tinesting nila, hulugin, if at the same rate pa rin mahuhulog. Tapos, ayun, for some reason, wala silang nami-measure na violation. Pero sa lahat kasi ng mga theoretical approaches na binasa ko, kasama na yung sa paper ko at yung mga papers na sinite ko dyan sa paper na yan, may mga pinipredict sila na violation. So yun ngayon yung problem. So may yung kulang may kulang ba sa So yung theory, yung sinasabi ng theory may violation, pero yung experiment walang violation. So parang kahit anong approach yung gamitin mo kasi, lahat ng mga approaches na ginamit sa theory, may pinipredict na violation. Pero yung mga experiment, wala silang nami-measure. So bali parang may kulang somewhere. So pero paano nyo yun malalaman, for example, ikaw yung mali, or parang limitation na lang to ng current technology sa pag-measure ng... Yun yung di ko alam. Pero siguro kung may ma-measurement sila na violation, i-fit nila sa mga different theories kung sino yung tama. Tapos, depende din kasi yan. Kasi ba may magkakaroon din naman yan ng mga error bars. For example, yung data mo. Tapos, kung alin yung theory na may best fit within the error bars, mga ganun. Can you expound din sa sinasabi mo na quantum violation? Di ba, yung example natin kanina sa classical na system, may mabigat at may magaan na bola. Ilalaglag mo, walang air resistance, pareho sila. So sa quantum system na ginawa mo din yun yung ganong assumption na may malaki, may so maliit. magkaiba yung mass, for example, na ilalagay natin. So pag sinabi nating violation, nagde-depend na ngayon sa mass yung time ng paghulog. May maliit na correction sa kung ano man yung i-compute natin na gamit yung sa classical physics na tinuturo sa high school. So yung equation ng time ng paghulog na yun plus some very small correction na nagde-depend na ngayon sa mass. So yun yung gaano ka small yung small at gaano kalaki yung violation na yun? Ilang seconds na nasa order siya ng nasa order ng Planck's constant.
Ilang ano yun? Ilang zero yun? Ilan ba yung Planck's constant? Kalimutan ko lagi yung mga 10 to the negative 34 ata yung Planck's constant eh. 34. Oo, pero Ata. So meaning hindi ba siya limitation ng technology kasi 'di ba yung Baka latest, din, latest na isa din. winner yung attosecond, 'di ba? Negative 18 yun. Isa din. Pwede mo ring masabi na isang din 'yon. Check ko nga ulit, Planck's constant. Tama, 10 to the negative 34. So tama, baka limitation din ng setup or di natin alam. Hindi pa alam. Pero curious ako, like kung ipo-pursue mo yung ganyang field na na gusto mong i-measure yung kumbaga parang time difference at that order of magnitude na 10 to the negative 34. May malaking ba yun? Ano ang implications niya sa daily na buhay natin? Okay, balik tayo dyan. Yung accurate na timekeeping ay very important. Yung best example dyan ay yung ating GPS. So, di ba yung GPS, para ma-measure yung location mo, may signal na manggagaling sa satellites, magta-travel yan papunta sa Earth, tapos magba-bounce back. So ngayon, yung mga small na time differences ng pagbalik ng mga signals doon sa satellites, yun yung ginagamit para ma-pinpoint yung location mo. So ngayon, kung nawalan ng accuracy yung timekeeping mo, magiging lalaki yung error mo sa location. Let's say mga 100 meters yung location. So, kailangan mo ng very accurate na timekeeping. So, yung ginagamit nila actually sa mga GPS system, sa mga satellites, ay mga atomic clocks. So, yun yung, I think, cesium atomic clocks yung ginagamit nila. Which is yung kasi yung cesium atomic clock, yun yung basis natin sa pag-define kung gaano katagal yung 1 second. So, kailangan mo ng global na standard kung gaano katagal yung 1 second. Gets. Kasi dati magkakaiba yung definitions ng 1 second eh. So, yan nga ang na-weirdoan ko dati sa definition ng 1 second kasi may nababasa ko dati sa physics books, the time light travels at 1 over something, diba? something meters. Parang ang labo na description. Pero ngayon, nagbago na siya, parang time it takes for the cesium atom to make some number of energy transitions, kung gaano siya katagal, kasi very accurate yung frequency ng oscillation ng cesium atoms na yan. And dahil very accurate siya, so any delay dyan na alam mong may something na nangyari or naka-affect kaya nagkaroon ng delays. Gusto ko balikan pala yung sinabi mo kanina na yung quantum violation, nakadepende siya sa mass ng object. May idea ka ba bakit siya naapektuhan ng mass or wala? Yun din yung tanong namin doon. Bakit nangyari to? Nilagyan niyo ba yun ng air resistance? Bali din siya. So may air resistance pa rin ba at that scale? Wala. Walang air resistance. So I think gusto ko din i-highlight sa ganitong type of research na parang siguro more na mas na advertise or napapublicize yung parang mga results na positive yung results. Pero dito negative kasi yung result, nagkaroon ng quantum violation, hindi natin gusto 'yon. Pero na-publish pa rin kasi 'di ba dapat pa rin, kahit negative yung result, as long as ma-justify mo bakit negative yung result, kahit tama naman yung theory na ginamit, may negative na result na nangyari. So parang pwede mong i-open up yung idea na may something na kulang siguro somewhere. So okay lang na mag-publish ng negative results. Yun lang din yung gusto kong i-highlight dito. Tapos kahit nga negative yung result ko, ito yung most cited paper ko eh. Actually. So yun lang. Results pa rin yun. Results pa rin. Ano din naman, magagamit din siya ng ibang scientists para hindi na sila magsayang ng oras na gawin yung same experiment dun sa experiment mo. Kasi yung kagandahan naman ng mga scientific
experiments, yung mga ganitong studies, dapat replicable sila. So kung ma-ensure mo naman yung replicability dun, nung ginawa mo yung study, walang parang ano na rin, makakasave ng oras yung susunod na scientist sa gagawin niya na experiment. So, ayun. So, ngayon naman, since madami-dami na tayong napag-usapan dun sa results, pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes ulit ng research. So, the usual, ano yung funding setup ng ganitong klaseng study? Ayan. Actually, ito kasi yung mahirap, no? So, nung buong studies ko for bachelor, masters at PhD, wala siyang wala siyang funding na galing sa let's say mga government agency. Yun yung mahirap pag theoretical physics ka, tapos 'di ba parang walang agad walang immediate application yung ginagawa mo. Pero yung sa akin kasi yung paper ko na to, ito din yung naging master's thesis ko. So yung naging motivation ko na lang na para tapusin siya ay dahil ito na rin yung thesis ko, tapos pinublish ko na siya. Pero wala siyang funding. Yun yung mahirap doon sa pagiging theoretical physicist sa Pilipinas na lalo. So sa pagdating sa theoretical work, parang hindi very common na magsabi na may natanggap sila na malaking funding. Hindi talaga. Parang siguro ito na lang, gaano kadaming papel yung ginamit mo? Yung ginamit ko. Hindi ko na rin maalala kasi thesis ko yan. So parang siguro lagay na lang natin sa mga 100 kasi may mga mali rin naman kasama yung mga mali, mga 100 siguro. 100 pages. So bali, nung sinimulan mo i-formulate, for example, simula dun sa statement ng problem mo, dinodrawing mo yung setup, hanggang sa nag-formulate ka na for 100 pages. Tapos syempre may mga mali dun, tapos tapon, tapos yung mga ititira ko na lang yung tama. Pero yung mga final na tama, parang maikli lang naman, mga 20 siguro. Pero mga 100 siguro lahat mali. Tinatago mo pa yung mga ganitong papel or ano na lang, kung ano yung pinasa mo dun sa journal? Feeling ko may mga nakatago. Kasi 'di ba umuwi ako sa Iloilo, tapos pinadala ko na dun yung mga gamit ko. Tinitingnan ko yung mga libro ko at mga papel tapos gulat ako, ay, nandito pa yung mga iba kong calculation. So feeling ko nakatago pa rin yung iba. So yung iba ko ngang notebooks doon nung 2015 pa, so mga mag-11 years na. Nandun pa rin yung iba kong notebooks . Pero pag 'di ba? Sa mga physics papers, hindi naman doon pinapakita yung step-by-step process. Hindi. Depende siya. Kahit sa appendix sa appendix pwede mong ilagay. Pero sa main text, ano na lang, mga main steps ng pag-solve. Ganun yung mga theoretical physics na papers. So, in addition sa ayun nga, yung sinabi mo na walang funding to do yung ganitong klaseng research. At yung, of course, yung dami ng equations na pumapalpak at kakaunti lang yung parang successful na mga na-solve mo. Ano pa yung mga other challenges in doing yung nung ginawa mo yung research na to? Siyempre yung other challenges, kasi nung time na to wala pang ChatGPT. Tama. So nung nagpa-plot ako at hindi ko gets kung paano siya i-code yung mga ibang parts. Nagpo-post pa ako sa Stack Exchange, Overflow. Sa Stack Overflow. Stack Overflow. Tapos syempre hintayin ko pa yung mga sasagot doon. Kasi wala pang ChatGPT noon. pero gano'n sila katagal nagre-reply doon sa Stack Overflow? Depende din, paswerte-swerte lang din. May iba na may mostly nung mga time na yun may dissenting sagot na within the day. So hintayin mo lang. Wala siyang instant gratification na tulad ng ChatGPT ngayon . Ngayon kasi pwede mo nang i-ChatGPT yung para yung pag-debug minsan. Diyan din pala yung question ko kasi yung pareho tayong gumagamit nung AI, nung ChatGPT. Pero yung emphasis natin, ginagamit natin siya sa coding. Ikaw ba, ginagamit mo din siya to understand yung mga ganitong concepts sa quantum physics para matulungan ka sa research mo? Pag gusto ko lang ng mabilisan na refresher,
Kasi may mga ibang topics na syempre hindi ako familiar. So ipupunta ko muna ako kay ChatGPT para sa mabibilis na summary. Tapos magbabasa na ako ng mga papers and related na articles. Ay, kanina pala napag-usapan natin na yung violation, yung quantum violation na sinasabi mo nasa order of magnitude na 10 to the negative 34. Parang Hindi siya 10 to the negative 34 kasi yung Planck's constant yung 10 to the negative 34. Pero may mga ibang multipliers pa doon. Okay. So hindi siya nagiging, nakalimutan ko na rin kasi yung mga numbers na nilagay ko doon. Basta hindi siya 10 to the negative 34. May expect mo ba na in the next few years or next decade mag-improve yung measurement sa time na from attosecond mag-improve pa to if hindi. Kasi yung sa attosecond, yung sa time siguro kasi constant naman yung yung pag-pursue ng mga shorter time scales. Kasi sa atomic physics, magkakaiba yung time scales ng motion ng electron, motion ng nucleus, yung pag-vibrate ng atom, pag-rotate ng atom. So magkakaiba yung time scales na yon, so yung pag-probe ng mga shorter time scales always pinupursue naman yun ng mga ng mga experimentalist. Tapos dito sa study, ano ang mga matatawag mo na very memorable and not so memorable na experiences? Memorable. Siyempre memorable nung na-publish na. Kasi sabi ko, yes, kompleto na yung thesis ko. Pero actually for info lang, hindi naman required na makapublish ka ng paper para sa thesis mo. Ano ko lang, yun, gusto ko lang talaga mag-publish ng mga time na yun. Syempre yung memorable kasi sa UP, sa UP, merong tinatawag na International Publication Award. So pag naka-publish ka ng paper, so depende sa kung anong journal siya sa impact factor ng journal kung saan siya na-publish, may specific amount na ibibigay. Tapos hindi lang yan basta-basta na journal, dapat siya Scopus index na mga journals para legit siya na journal. So yung memorable yung natanggap na pera. May cash incentive. Yung cash incentive ng pag-publish. Ayun yung memorable. Ay, dagdagan ko lang din yung yung sinabi ni Philip na hindi required yung pag-publish. Sa master's level, para at least dito sa UP Diliman College of Science, hindi mo kailangan i-publish pero at least dapat na-submit mo sa journal. Requirement siya for graduation. Sa PhD level, kailangan nakapag-publish ka ng at least isang paper yata bago ka payagan mag-defense. So ganun din yung nangyari sa akin nung nag-PhD ako. Kailangan ko mag-publish ng isang paper bago mag-proceed sa defense. So, pero yun, dagdagan ko pa. So at least one lang para sa PhD, no? Pero if goal mo na, for example, go abroad para mag-postdoc, mas recommended na at least 3 sa PhD mo. Para mas maganda yung chances. The more the better. Yun yung mahirap sa academe. Kailangan mo mag-publish ng madaming papers. Nakakapagod siya pero ma-rip mo din yung benefits . Kasi for example sa akin, yung nangyari nung nag-postdoc ako, yung pinopost ko na project ay related sa machine learning pero wala akong experience before in machine learning pero madami akong papers na pinapublish. So parang yun yung binigay ko na proof sa kanila na kaya kong gumawa ko ng research. So malaking benefit din siya. So sa mga graduate students natin, sikapin nyo mag-publish. Tama. Ayun.
So, dito sa study mo pala, kasi sinabi mo kanina, yung lahat ng mga theories nagpo-point sa mayroong quantum violation. Tapos dito, sa study mo, same din ang nakuha Same mo din na ang- may na may quantum violation. So, ang question ko din ay, ano ang meron dito sa study mo na parang iba, na parang nag-decide ka na i-publish despite na ang daming studies na rin nagsabi na mayroong quantum violation? Kasi dito, in-apply namin yung tinatawag na time operator. So yun yung unique sa Yun kanya. yung unique Okay. doon. So, kasi yung research ko talaga doon sa UP Diliman, may kinalaman siya sa tinatawag na time operator. And yung time operator na to, ina-apply namin sa magkakaibang problems para ma-investigate yung para ma-investigate din yung time operator at the same time yung mga other physics na topics. Yung group nyo din yung nag-develop ng idea na yan, di ba? Yung time of arrival operator. So yung time operator na yan, actually, isa din siya sa mga foundational problems ng quantum mechanics. So pag sa classical physics ka kasi at sa general relativity, yung space and time ay tinitreat in equal footing. So ibig sabihin, as parameters or as numbers. So katulad dun sa example ko kanina, pwede mong bigay yung location ko gamit yung tatlong coordinates, latitude, longitude, elevation, tapos yung time kung kailan ako nandito. So, tinitreat yung space and time on equal footing. Pero sa quantum mechanics, hindi. Yung space ay tinitreat as operator. Yun yung pinaliwanag ko kanina. Pero yung time ay tinitreat as parameter lang. So, dito sa approach ko, tinry namin i-treat yung time as an operator nga, na tinatawag. Wait. So, yung treatment ng time dun sa classical system, in-apply siya sa quantum? Hindi. Hindi ko nasundan. Parameter. So, sa classical mechanics, tinitreat lang sila na numbers. So, yung position mo ay number at yung time kung nasaan ka ay number. Pero sa quantum mechanics, yun nga yung kanina 'di ba yung operator. So let's say i-act ko yung operator na to sa wave function ko. So yung position operator i-act mo sa wave function ko, ibibigay niya yung location ko. Pero walang time operator na kung saan i-act mo yung time operator na yun sa wave function ko na magbibigay kung anong oras ako nandito. Walang ganun. Ay, ito pala, stupid question naman. Yung binanggit mo na word na operator, so may iba-ibang klaseng operator, yung time, space. Yung pinaka-common, yung position operator, momentum operator, okay. tapos energy operator or yung tinatawag na Hamiltonian. So, ganun yung, yun yung dalawa, yung mathematical, mga important na mathematical objects sa quantum mechanics. Operator, tsaka wave function. Ilang revisions yung inabot mo dito? Diyan, sinulat yung paper. Di ko na rin maalala. Basta ilang beses din nga yan na-reject bago sinend for review. Sa ilang journals mo siya pinasa? Parang mga dalawa ata siya na-reject muna. Tapos sa pangatlo, parang sabi na, sa pangatlo doon na nila sinend for review. So, ganun talaga yung buhay. Ay, siya, immediate rejection pagka send mo within the day na reject? Ay, hindi. So, parang mga next week. Yeah. Normal parang life. parang may pinasa ko siya sa isang journal ata tapos ni-reject pagka next week ng editor. Tapos yung isa pa nga, pinasa ko sa journal, dumaan pa sa review process. Tapos ni-recommend na i-reject. Tapos pinasa ko sa isa pang journal. Tapos doon na-publish. Ito rin yung nakakapagod sa pag-submit sa mga journal. Kasi may kanya-kanya silang format eh. Oo. Pag sinabit mo dun sa isa, i-reject. Pagkapasa mo sa isa, i-reformat mo naman. Yung pinaka nakakapagod na part ng reformatting yung citation style eh. Ay, oo. Hindi, pero sa amin madali lang kasi yung ginagamit namin LaTeX. Tama. Automatic siya. Tapos automatic na yung yung citation style.
Kasi yung iba, yung name at year tapos yung iba number na Numbered. naka-order. So, yun. Pero pala, meron ding ganong capability yung Microsoft Word sa mga sa mga hindi pa very familiar. Lang kayo. Gamitan nyo lang siya ng plug-in na Zotero or Mendeley or something. Kung saan kayo mas comfortable. Supporter na ako ng open source. Ayoko na masyado ng Microsoft. Open source tayo. Ay, ano ka na ba? Yung LibreOffice. Naka-Linux na ako. Open source. Let's go. Naka-Microsoft pa rin ako eh. May subscription yung email namin sa Microsoft. Ayun. So ngayon, yung ginagawa mo sa postdoc mo, ibang-iba na siya sa ganitong research, diba? So yung postdoc ko actually parang second PhD. may plano ka pang balikan yung research mo na to on time? Depende, pwede naman siya. I mean, depende sa oras. Kasi ngayon kasi mas mas ininvest ko yung oras ko sa current na research ko kasi feeling ko may na-discover kami na bago dun sa bago kong research tapos mas gusto ko siyang i-pursue further sa ngayon. Sa ganitong klaseng work ba sa mga Pinoy na physics students, grad students, may mga nagpipick up din ng ginawa mo na ganitong study or parang bihira ka makikita na pinipick up siya ng iba? Siguro sa group namin may gumagawa. Kasi nung time kasi na graduate ako ng PhD, 7 years kasi ako sa supervisor ko. So shout out kay Sir Galapon. Nung time na yun, ako na yung parang pinaka matagal niyang estudyante. Ikaw yung senpai. Ako na yung senpai nun. Pero nung umalis ako may mga may pagkakaalam ko may mga younger batches na inaaral yung topic. Kasi parang ganun din yung history din ng 'di ba? Yung ibang mga physics studies na nanalo, for example, na kung anong mga prize, pinipick up siya ng mga sumusunod na students. So minsan pa chamba-chamba lang din, minsan wala pa, hindi pa niya panahon, mga ganon. Pero sa ibang sa ibang universities, nakikita mo na rin ba siyang pinipick up or hindi ganun yung study mo? Ay, hindi ko alam. Actually, yung mga nagsasite sa akin dyan, din naman, mga sa ibang universities naman. Yung iba nga ata dyan tungkol sa quantum gravity. Tapos, sinasite yung paper ko. Wait, ano yung quantum gravity? Yun din yung, kina-quantize mo yung gravity, yun yung tawag. Parang, siya. So, for example, 9.81 meters per second times 1 times 2. Siguro yung, kasi actually hindi din ako nagka-quantum gravity, pero siguro yung simplest way na isipin siya ay i-quantize mo yung field equations ni Einstein. Okay. Yun yung okay. Di ko rin alam yun eh. So, madami kasing technical details dyan na hindi ko siya ma-cover within the time constraint. Saka, well, mahirap din naman mag-usap na outside kayo sa field of expertise. Pero wala rin akong board na makapagsulat ako. Ay, actually, nga na. Tsaka, ayun, as much as we can, sinusubukan namin ma-simplify. Pero of course, hindi nawawala na madaming missing details. Lalo na ako na host, hindi familiar, nasa ibang research field sa aking guest. So, yeah. I hope you understand. So, ayun, I guess nakaka-isang oras na rin tayo sa pagre-record. At maraming salamat kay Philip sa pa-unlock ng aming imbitasyon at maraming salamat sa The Pod Network Entertainment sa aming very first recording. At abangan nyo na lang kung kailan pa kami makapag-bakasyon ulit dito. So, ayun. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. Okay. Bye. Bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.